tapatan po at nanonood ang ating mga kababayan, nandyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? What? Titingnan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi hindi ko never ko nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final ni Senator Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nung dumating yung sa DOJ, ang nangyari, flash break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita. Aba, garapalan naman na yan. Nakaupo mo lang sa pwesto, bigla ka nang napunta ang usapan dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po tama yan, mga kababayan. Anak ng tokwa, oh. Kaupo mo lang, biglang dito kayo nag-focus. Maiya naman kayo sa mga balat ninyo, anak ng tokwa kayo. Nakakadiri kayo. Unahin nyo muna yung mga bilyon-bilyon na nawala na pera ng taong bayan bago kayo pumunta dito kay Sara Duterte. Mr. Boying Remulla, Ombudsman. Ombudsman ka, talagang ombudsman ka nga talaga. Talagang tuta ka, inuutusan ka na itong si Bangag Marcos. Hindi magtatagal kayong mga nasa pwesto kayo. Magbabaliktad ang mundo, kayong makukulong, hindi sila Sara Duterte. Dahil inaapi nyo ang ating Vice Presidente. Maganda po ang hangarin niya dito sa taong bayan. Tumutulong po siya kung ano-anong ginagawa. Kayo punong-puno kayo ng pamaan. Sinisiraan nyo ang ating Vice Presidente. Mag-alala. Malapit na. Kayong mga kawatan kayo. Meron na namang mangyayari ha. Tingnan nyo to, mga kawatan kayo. O kayong magdanakaw ha. Ayan, panoorin nyo yan. Panoorin nyo. Para makonsensya kayo at na ayan na. Or 3 to 4 months, no, to patunayan na meron makulong, merong kasuhan. At alam ko naman yung DPWH with Secretary Dizon, mabilis naman yung kanyang action. Meron na silang nakukuha o na-freeze order mula sa AMLA. At yung ICI naman sa pamumuno ni Justice Andy Reyes, alam ko meron na rin silang na-file ng mga ilang kaso sa Ombudsman. So, akin nga kinakatok at salamat nga at na-approve na nga o na talaga na si Secretary or new Ombudsman Boying Remulla. Ngayon meron na tayong Ombudsman na inaasahan natin na bibilis po ang takbo ng investigasyon at bibilis po ang pag-file ng mga kaso dito sa mga big fish na ito. Okay. Sana po, attorney, sana magbilang anghel ka na ayusin niya ang trabaho niya. Ayusin niya lang dahil mga hindi magtatagal, matatanggal po yan. Ang daming mga taong bayan dito, milyon ang nagbabantay sa inyo. Kayong mga salot na mga magnanakaw na yan. Hindi ko kami titigil, kayong mga kaya kayo. Okay lang ang magnakaw kayo. Andito naman kami. Nagbabantay sa inyo. Ang tokwa kayo. Hindi namin kayo titigilan na darating kami dyan. So ibig sabihin, so far, so good para sa inyo ang usad o nakukulangan kayo sa usad? Hindi naman kami totally nasasayahan kasi nga sabi ko kami kumbaga nagbabantay, no? Kasi mahirap na magkampante, Alvin, sabi mo masaya kami, di magkakampante tayo. Sabihin lang natin na at as of now, minabansagan namin, binabantayan, pero wag silang magpapakampante kasi pag sa tingin namin sila usad pagong o babagal-bagal, talagang kakatukin namin. At meron kaming binubuong malaking marcha sa November 30. Ayun. At pag ito talaga, by that time, kung wala pa kami nakikitang magandang hinaharap, talagang makikita nila yung ganit at ngit-ngit ng tao. Hindi lang daan-libo, pero tingin namin milyon-milyon. Hindi lang din sa Metro Manila, pero din sa iba pang cities and provinces sa buong Pilipinas. Ayan, narinig nyo si attorney ha? Kaya kayong mga nasa mga kawatan na yan, humanda na kayo. So, November 30, yung mga ngit-ngit ng taong bayan, nag-iinit na, naglalagablab na. Ayan, kasi hindi na namin kaya. Kaya ikaw, Bonget, ha? Yung mga ngit-ngit ng taong bayan ang intindihin mo. Hindi yun mga pagsusungit mo, ha? Kayong mga pusit na yan, mga magnanakaw. Grabe kayo. Ayan na, yung mga ngit-ngit ng taong bayan, ang abangan ninyo. November 30, by November 30, abot na tayo sa 120 days na taning ninyo o hindi pa rin? Hindi pa rin, Alvin, parang mga 90 days ata yan or thereabout or 60 to 90 days.
i-compute ko lang. Pero sabi ko nga, makikita naman natin by November 30 kung ang usad nila ay usad pagong o kung talagang yung kanilang laban against corruption ay hindi lang lip service kundi talagang may action. Kasi makikita natin itong buwan ng Oktubre at saka buong buwan ng Nobyembre kasi November 30 yan. So makikita natin kung talagang seryoso sila sa kanilang kampanya, sa kanilang laban sa korupsyon. Opo, kasi dapat hindi po magkakalimutan kasi mga nangyayari sa mga nakaraan, wala nakakalimutan ng tao eh. At saka wala na. Uulit. Ano ba naman yan mga kababayan, di ba? Ito, paano nakakalimutan? Hindi nakakalimutan ng mga tao. Ang problema kasi dyan, kinakasuhan na nila, naghahanap sila ng ibang paraan na magkaso-kaso, ganito. Palibhasa, hindi pa nga tapos tong kaso ng mga nila tambalos-los na yan eh. Sila Saldi ko, halatadong big fish yan, 100% ako. Kahit na hindi kami mangmang, hindi kami ob-ob o ogag. Pero yung mga big fish na yan, alam na ng mga taong bayan. Gusto lang nila formal na mapahiya at pumunta at magpaliwanag dun sa Senado. Tapos ngayon, nagmamadali sila, kakasuhan tong kung ano-ano nilang gusto nilang kasuhan. Nagsasayang lang po sila ng oras at panahon, yung pera ng taong bayan ang naghihintay. Hinihintay namin yung pera namin, mapinaghirapan namin na yan para may nagkakanda sakripisyo kami tapos napupunta sa inyo. Ngayon, winaldas lang ng wala. Kaya kayo. Yan, kaya nga nagpapasalamat tayo kay President BBM dahil nagtalaga na siya ng ombudsman, no? Si Secretary Rimulyan na ombudsman. Kasi mahalaga po itong ombudsman na Alvin. Kasi nga sabi ko, lahat naman yan dahil ito ay mga government officials, talagang babagsak talaga ang investigasyon. Depende po sa ombudsman, attorney. Man na yan, isa hindi bias at matapak. Sa ombudsman, kaya kailangan maganda na meron na silang natalaga at meron ng direksyon niyan dahil meron na silang leader sa ombudsman. So sabi ko nga, ang panawagan ko, sana gumawa sila ng special panel na tumutok dito sa mga corruption na ito, dito sa mga flood control na ito para bilis-bilisan itong investigasyon at sana nga mapailan na kung sinong mapailan at makulong na kung sinong makulong. Attorney Howard, dun po sa posisyon, inanunsyo ko kanina, napanood ko yung statement ng Iglesia ni Cristo eh. Meron silang binanggit about sa ICI na dapat talaga gawing public yung hearing ng yan. Yung trillion peso movement ba, gusto nyo rin public? Tama naman dapat yan, public. Agree kami. Di ba, mga taong bayan, ano masabi niya? Kasi sabi closed door daw eh. Opo, isa po yan sa hinihingi namin na doon sa aming manifesto the other week na gusto natin may transparency. Pero sabi ko nga, we also understand na kailangan meron silang privacy o meron silang sariling proseso o sariling rules, no? So yung kanilang pag-imbestiga at yung transparency should go hand in hand. Kailangan balansehin na ng tama yon kasi hindi naman pwedeng sarado lang sila 100%. At naintindihan naman natin, hindi na naman sila kailangan na totally 100% transparent or open. Kasi nga, we have to understand na meron silang kailangan, baka may mga national security concerns, may mga sensitive issues dito. Pero kailangan balansehin yan. Ang suggestion ko nga, nung nakaraang na tanong sa akin ito, sabi ko, baka pwedeng meron silang limited media coverage or baka merong mga observer, let's say, baka imbitahan tayo, Alvin, na every day or every anong oras tayo nag-o-observe sa kanilang proseso para ma-report natin araw-araw. Mga ganong suggestion ba? Siguro, tingin ko naman open sila. Maganda rin yung idea ni attorney na in public na lang gawin yung pero depende rin kasi magastos po yun. Tsaka saan kaya gaganapin yun? Ewan ko, komplikado po yun na in public, pero mas maganda na rin siguro po yung live na lang po sa TV. At least komportable pa kami at napapanood na lang dito sa bahay. Pero kung yun ang pinaka the best way, yung para sa malayong lugar na mapapanood din talaga yan. Ito kasing case na to is very one of a kind kasi yung pagnanakaw dito is hindi lang basta-basta. Bilyon mga kababayan, no? Grabe itong mga kawatan na to, mga mandarambong, mga buhaya.
Naglalakihan yung mga tiyan ni Tamba Bonjing dahil sa pagnanakaw. Samantalang ang daming pang nangangailangan dapat dyan na unahin nila yung mga ayuda kaso sa katulad natin na kailangan natin ng pera ngayon dahil sa bagyo-bagyo na to. Pambili man lang sana ng mga sardinas. Mga relief, di ba? Okay mga kababayan, sunod na po tayo sa video na to. Panoorin natin. Nancy ang kailangan dito. Hindi naman kailangan closed door sila na hindi natin makita. Kaya nga sabi ko, suggestion, kada hearing nila, baka pwedeng imbitahin tayo, mga magagandang lalaki. Ikaw at ako, Alvin, na manood doon. Kayo lang diba? yun. O So, mga kayo, yung mga cause-oriented groups. Oo, kahit sabi ko, one of a kunyari, kind ayaw yan. na lang nakatelevise. Pero kung nandun, meron siguro 3, 4, 5 mga observer na nandun na nakikinig. Tapos pagkatapos ng hearing, pwede na lang i-report sa labas kung ano yung mga pangyayari. Siguro that can also allay some, kumbaga, some duda or some fears, no? Na nangyayari ngayon kasi nga hindi open or hindi as transparent as some people want. So siguro katulad no, maglagay tayo ng membro ng INC, maglagay tayo ng membro ng Catholic Church, ng Protestant, ng ating mga kapatid na Muslim. So tingin ko merong representation at saka yun nga, siguro pag nagfa-file sila ng kaso, kailangan bakit hindi na tayo bigyan ng kopya kung ano yung kanilang mga fina-file na kaso nang alam natin sino ba ito at ano ba yung mga kasong fina-file. So yung mga ganong suggestion. At Po mga kababayan, yung payag ni attorney, isang magandang interview po sa kanya regarding itong nalalapit na naman na trillion peso movement mga kababayan. Sa November 30, kita-kits tayo dyan para pabagsakin tong administrasyon na to na mandarambong, na mandaraya. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyong kalimutan, palambing lang to. I-like, share at subscribe itong mga videos nito para naman napapanood ito ng mga ating kababayan dito sa Pilipinas at doon din sa iba't ibang bahagi ng mundo mga kababayan. Maraming salamat po. News That Matter. God bless.